katabi kay Angelito. At ang sinasabi nga niya, mahal ka daw niya, Kuya Angelito. Nagsasawa ako, Angelito? Turo mo dyan, ha? Maraming nagsabi doon. Maraming nagsabi. Sino ang gumagamit ng droga? Pa-drug test tayo ngayon. Marami pong nagsasabi doon sa street ng... Bakit mo sinasabi, MJ, na may utang na loob si Ate Marisa sa inyo? Ako may utang na loob. Anong naging utang na loob niya? Utang na Kakasabi mo labas. lang. Utang na loob po, sa akin po siya minsan nanghihiram ng pangangailangan niya pambili ng bigas. Utang yun, Dahil hindi babayaran ko yun. naman po alam na mag-asawa sila. Nalaman ko lang po ngayon na wala na akong trabaho sa... Late mo na nalaman na asawa nga Siyempre ito po ni sa Mang akin po, Angelito. masakit po sa akin dahil bakla Okay. po ako eh. Marunong Wala din naman po ako talaga totoo sa'yo, bakla Walang ka. magtutong sa akin. Habang nabubuhay ako, naliligayahan So ang sinasabi... kami ng asawa mo. So ang sinasabi mo kasi dati, lumalapit si Ate Marisa sa'yo dahil kilala ka nga niya doon sa lugar ninyo, nangungutang siya sa'yo. Opo. So bakit hindi po ninyo ang mga Angelito inamin kay MJ na si Ate Marisa po ang misis nyo at kasal kayo? Hindi ko po talaga inamin sa kanya kasi pag maano ko rin po siya eh. Kailangan ko po siya nung nadisgrasya na po ako at wala na lang po akong trabaho eh. Kailangan nyo siya. Opo. Kasi sa kanya po ako humihingi rin minsan po ng panggastos ko po. So bakit naman po nangyaring nakapasok sa eksena si Ate Inday? Ito naman po kasi ito, doon po dumadaan sa harapan po ng bahay namin. Kasi po to, ang trabaho nito, nagmamanicure po. Aha. So kung wala na kayong pera, wala po kayong trabaho, saan po kayo kumuha ng pambayad kay Ate Inday? Biniro ko pa siya. Sabi ko, Miss, pwede ba magpamanicure? Magkano ba mamanicure sa'yo? Sabi niya, 50 lang. Pwede ba utang? Sabi niya, pwede. Balikan mo lang mamaya. Di minanicure niya ako. Aha. Di habang minamanicure niya ako, di nahawa ko, ginihimis-himis ko yung ganito niya. Ano niya. Eh, hindi naman siya nagagalit. Tapos hiningiti-ngitihan po ako niya. Ay sabi ko, mukhang may pagnanasa rin sa akin siguro itong babaeng to. Aha. Ligawan ko kaya to, operan ko kaya ng pagmamahal ko. Wow! Nung inoperan po ninyo ng pagmamahal, hindi naman tumanggi. Hindi po siya nagdalawang salita sa... Ang tanong ko, Kuya Angelito, bago po si Ate Marisa ang naging karelasyon nyo, meron na kayong dating mga girlfriend? Ganyan din po ba kayo kainit na para bang kumakaripas na kotse? Meron po, nung 18 pa po ako, yung po unang pag ano. Pero hindi katulad po ngayon. Mas grabe po ngayon itong ano ko. Paano po ninyo nasabing grabe? Eh kasi meron mo, hindi... Ayaw na ako ng asawa ko. Siyempre, sa bilang lalaki po ako, naghahanap din ako ng katawan ko. Yun na po ba ang silbi ng isang lalaki? Hindi po. Yung pagmamahal ko, gusto ko rin hindi lang yung pagmamahal na pinakakain ko lang siya. May pagmamahal ako kailangan kahit sa pangatong ko, ipadama ko sa kanya hanggang doon ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi lang sa pinakakain ko niya. So sa makatuwid, para ang sinasabi po ninyo, mahal nyo na rin si MJ? Hindi po. Hindi ko po siya mahal. Hindi ko po siya mahal. So kung ganun din po na nagpapakita kayo ng init ng pagmamahal kay Ate Inday, mahal mo rin siya. Dito po, nagkaroon po ako ng pagmamahal dito kay Inday. Pero kay MU po, wala po. Pero kay Inday, seryoso po kayo. Hindi ko rin po alam kasi nagkaroon na rin po ako ng pagmamahal sa kanya, pero mas mahal ko rin po asawa ko. Pero diretsa ang tanong, Mang Boyet, paano po ang mangyayari kung magkaanak kayo kay Ate Inday? Pag-uusapan po namin na kung ano, magkaroon ako ng trabaho, sisuportahan ko siya, pati yung bata. Binigyan na namin sa'yo lahat. Pinaihan mo na ako, iniputan mo pa ako. Kailangan makakatrabaho. So sa kahuli-hulihan, Kuya Boyet, ang sinasabi mo pa rin ay mas pipiliin mo ang babaeng tumatanggi sa'yo na si Ate Marisa. Mas pipiliin ko po. So ang pipiliin niyo pa rin po si Ate Marisa. Ate Marisa, mukhang napaisip ka doon ng malalim sa sinabi ni Kuya Boyet na ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ang tanong naman kaya, gusto mo pa rin kaya na magkabalikan kayo at magkaayos Kahit naman po ni hindi ako Boyet? Mahal ko naman po siya eh. Hindi lang naman po sa sex na nagmamahalan mag-asawa, di ba? Hindi na.
Hindi naman po sa ganun lang nabubuhay ang mag-asawa. May Aha. mga anak din po. Matagal na rin naman po kami mag-asawa eh. Aha. So mukhang talagang may pag-asa pa na maayos ang relasyon na ito ni Ate Marisa at ni Kuya Boyet. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, yun nga po ang hangad naming lahat. Sana nga, maayos pa at maliwanagan naman si Ate Inday at si Ate MJ. Huwag tayong umasa sa babae, di ba? Maghanap buhay tayo, malakas ka pa naman. Saka yung, yung sexual na pangangailangan, medyo ilagay mo sa tama. Bigyan ng dignity ang pagiging babae. Irespeto mo ang babae. Kasi pag ganun mo kasi, may asawa rin siya, di ba? Alam nyo, Inday, magduda ka kung isang lalaki walang ginagawa kung dumingi lamang sa'yo ng pera, ng pinansyal, Hinahinay tayo sa pagsabi ng mga parang mga anak din natin, hindi nagagaya sa mga nakikitang mga problema. Kasi syempre, pag ganyan yung pananalita mo, parang lahat ng mga tao nagugulat din. Attorney John, talaga po bang may pag-asa pa na magkaayos si Ate Marisa at itong si Kuya Angelito? Nakausap po namin siyang si Ma'am Boyet at si Inday saka si Marisa at napagdesisyon na naman ni Boyet na talaga ang pipiliin niya ay si Marisa. Ano po, ipinaliwanag din po natin kay Inday at kay Ma'am Boyet ang aspetong legal ng ginagawa nilang yung sinasabi nga po nilang kanina mga pagtatalik o relasyon po nila na considering nga po na pareho po silang kasal, si Ma'am Boyet po ay kasal at si Marisa po ay, Inday po ay kasal din, pwede po silang makasuhan ng concubinage at adultery. Ano po, ito naman po ay sinabi rin po natin kay Ma'am Boyet na nga po, tigilan po niya yung mga bagay na yun at maaari po siya makasuhan ni Aling Marisa. Ano po, sinabi naman po niya na suwasang-ayon naman po siya dito at yun nga po, pinipili niya po si Aling Marisa at nangako naman po siya. Nagagawin na po niya yung mga obligasyon niya kay Aling Marisa at hindi na po aasa sa pinansyal na bigay ng ibang tao sa kanya. Yun lang po, Marisa.